O eto, pambansang nanay, survivor, pambansang nanay, survivor, pambansang nanay, survivor, pambansang nanay, survivor, pambansang nanay, survivor. Wala akong utang sa'yo, 1 linggo, hindi kita sa shoutout. Binuhos ko na dyan lahat. Ha? O ngayon ho, mga kababayan, kasalanan naman pala ni dating Pangulong Duterte, kaya hindi na siya pwedeng mapauwi eh. Oh, siya din pala ang may kasalanan, kaya malabong makauwi na ang dating Pangulong Duterte. No, yung hinihiling ni Inday Sara Duterte na BP Sara ICC should respect Duterte's right, no? Send him back. Ayan daw po. Ngayon, Duterte's right? Di ba dati, naalala nyo ho, sumisigaw ang dating Pangulong Duterte, oh, ICC, sipain ko pa yung mga yan eh. O ngayon, eto na. Tsaka sinabi ni dating Pangulong Duterte habang nasa eroplano siya, o eto mga kapulisan, ha? Yung pangako ko sa inyo, natutuparin ko, basta gawin nyo ang trabaho nyo, tutuparin ko yung sinabi ko, ako ang bahala sa iyo. Eto, sinunod ko na. Eh dapat, hayaan si dating Pangulong Duterte, no? Na maipagtanggol, ano yung pauwi-uwi. BP, kahit nasabihin po natin na araw-araw may nagsisisigaw diyan sa harap ng sa harap ng ICC. Wala po yan, hindi po counted diyan. 'Di ba? Hindi po counted diyan, mga kababayan. Bakit to? Oh, hindi po puntos yung merong mga sumusuporta sa iyo at sumisigaw nang pauwiin na ang dating Pangulong Duterte. Hindi din po magkakaroon ng puntos yung kagaya nung ginagawa nila Greco-Bellica na sumulat kay Trump, sumulat kay Putin, sumulat kay kay Netanyahu. Hindi ako naniniwalang nakarating yun doon. Baka ang ginawa lang niyang mga yan ay sumulat, kunyari. Di ba? Election eh. Papasikat doon sa mga botante. Oh, susulat ako dito. Tapos, pinicturan. Pagka-picture, wala na. Okay na yan. O, basta ito, ginagawa ko para kay dating Pangulong Duterte. Talo. Wala na. Di ba? Ngayon, ang paliwanag ni Congresswoman-elect Leila de Lima, mga kababayan. Ano daw po? Sabi, this is no longer applicable to her father after he withdrew the Philippines from the ICC. Bakit nga naman nila pakikinggan? Di ba? Ang sigaw ninyo dyan. Winidraw na ni dating Pangulong Duterte ang pagkakasapi natin sa ICC. Nakita nyo ho, mga kababayan, kung paano nakuha si dating Pangulong Duterte? Hindi puro mekta yan sa Pilipinas. No? Yung ICC, nakiusap, Bongbong Marcos, ipaaresto mo si dating Pangulong Duterte. Wala pong ganon, mga bossing. Ang ginawa po ng ICC, dahil hindi nga po sila makadirekta sa Pilipinas, nakipagtulungan po o nakipag-usap sa Interpol po o International Police. So umikot pa ho, mga kababayan. Ngayon, ang gusto nila romekta, no? Sigaw daw ng Pilipinas. Iuwi na si dating Pangulong Duterte. Yun pala, kasalanan pa ng dating Pangulong Duterte. Bakit pa namin pakikinggan yan? Sabi ng Pangulo o sabi ng tatay mo, kakalas na sila sa ICC. Wala na kaming dyan. Wala na kaming sagot dyan. Nandito na sa amin, ang tagal tumatangis, ang tagal umiiyak, noong mga nabiktima di umano ng EJK. So ngayon, panahon na para balansehin natin ang sitwasyon. Di ba? Nasa harap namin si dating Pangulong Duterte, lilitisin namin. Base kung gaano kayo galing dumepensa para sa kanya. Kaso mga kababayan, yung attorney, di ba? Yung attorney, nino po? Attorney, si Attorney Kaufman, kung ano-ano ang pinaggagawa, kung ano-ano ang inuuna, keso uunahin po, disqualify. Di ba?
disqualify po natin yang mga yang mga judges. Akala ho yata nila mga kababayan, Pilipinas Sa Pilipinas, kayang-kaya nila siguro yung ganong gawain. Pero po sa ICC, sorry po, walang artihan dyan, no? Walang artihan po. Diretso tayo doon sa kaso. Diretso tayo doon sa mga nagrereklamo. At ito, sabihin nyo sa amin kung ano ang depensa ninyo. Di po ba? Ito pa. If only her father did not withdraw the Philippines, from the ICC, BP Sara can actually pursue the remedy of provision, the remedy of provisional release of her father in the Philippines. Tingnan nyo, kung hindi pala kumala si dating Pangulong Duterte, merong posible na maipauwi siya. Wala, kaso. Ayun, kumalas. Hindi. Kasi naman mga kababayan, bakit naman po hindi kakalas? 'Di ba? Nung naramdaman niya na, nung napansin niya na mga bossing, na siya pala yung iniimbestigahan, kakalas kami dyan. Ako pala iniimbestigahan nyo. Kung ako ho ang presidente nun, alam ko hindi mangyayari. Sample lang po. Kung ako yung presidente nun at alam ko, wala akong ginagawang mali, wala akong ginawang kalokohan, hindi ako umabuso sa sambayan ng Pilipino. Ay naku, sige, sawa kang mag-imbestiga dyan. Lahat ng tanong mo, sasagutin ko. Di ba? Kasi wala naman ako tinatago At alam ko na tama yung ginagawa ko. At walang mali doon sa ginagawa ko. Pero si dating Pangulong Duterte, nung nalaman niya na siya na yung iniimbestigahan, ay dali-dali na po. Baklas sa ICC. Ngayon, napaisip lalo ang sambayan ng Pilipino. Bakit ganun? Natakot siya. Ba't hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili? Bakit hindi niya idinepensa ang kanyang sarili? Di ba? Sabi ni Marijo, nahawa na din ng DDS kung ano-ano na lang ang pinagsasabi na alawenta. Ayan, yung mga DDS, paulit-ulit doon sa mga walang kwenta pinagsasabi. Pati yung si Kopman, nadamay na. Puro fake news na rin ang pinapaniwalaan. Keso daw po ang prosecutor ni dating Pangulong Duterte, nasa Maynila daw po. Gusto yatang sabihin na ang presidente natin. Hindi nyo ba alam? Ang tagal nang nakakaso niyan, 2017 pa lang. Nakita nyo din ba yung respeto ng ICC sa Pilipinas? Na imbis na sakupin yung buong pagkakaupo ng dating Pangulong Duterte o pagiging presidente niya, hindi po nila ginawa. Mga bossing, hindi ho nila ginawa. Bakit? Sabi, hanggang dito lang, hanggang 2019 lang. Kasi hanggang dito lang yung sakop natin dahil si dating Pangulong Duterte ay bumaklas na sa ICC pagkatapos nito. Pinagalang. Kaya ngayon mga kababayan, yung pagkakabaklas pala ni dating Pangulong Duterte sa ICC, magiging dahilan din pala para hindi siya makauwi. Para hindi pansinin yung hiling nila sa ICC. Di ba? JP Velasco, salamat po sa inyong super sticker. Pinagkaguluhan daw si BBM sa mall sa MRT, sabi ni Renato Solomon. Sasabihin ng mga DDS dyan, uy, wala nga pumapansin kay Bongbong Marcos doon sa MRT Gaganon ho yan mga yan, mga kababayan. Tapusin ko na to. If only her father did not withdraw the Philippines from the ICC, BP Sara can actually pursue the remedy of provisional release of her father in the Philippines. She cannot ask for his father's release now by simply mouthing platitudes to human rights. Naku, sila pa ngayon ang hihingi ng tulong sa human rights. Naalala ko nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kawawa ang human rights sa kanila. Di ba? Hindi nag-iisip si Manyakol. Grabe magkomento to si Malyari Mascareñas 1834 SMC. Ay, nako po.